Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa kapwa ko, FWs around the world. Hello, good morning, happy Wednesday sa lahat po! Ay, malapit na po, mag-weekend na naman, no? So, pahinga-pahinga na naman yung mga nagtatrabaho sa mga private companies at sa mga government workers no natin, mga estudyante, kalakwatsa na naman, date na naman sa mga uyab. Pero hindi yan ang topic natin. So dito ang topic natin ay itong si NBI Director Santiago Abay Nadulas, ang kaniyang dila sa interview niya kay sino ba ito? Ted Filon patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. At saka dito sa kanilang pagtawag dito, imbestiga doon sa may pagbabanta daw or binabantaan ni VP Sara ang team RAM, no? Romualdez Aranita Marcos, na kapag siya ay mamatay or mapatay, may inutusan na siyang tao na patayin din yung Team Mar. Ayun, Team Mar or Ram, pareha lang yan sila dahil Marcos Aranita Romualdez. So ngayon, naalarma ang Malacanang dahil lalo na si Lisa siguro, hindi na ma-enjoy yung 3 liters na wine na nagkakahalaga ng 700,000 pesos. May balita pa nga, diba, post si Harry Roque na bumili daw sila ng palasyo doon sa Italy at unti-unti na di umano naghahakot ng gamit. Agoy. Palasyo. Doon napunta yung mga trillions of pesos na pera ng sambayan ng Pilipino sa palasyo ng Marcos sa Italia pa. Akala ko very Briton at saka very New York. Bakit sa Italy, no? Yun ay mga post-post lang naman. Hindi natin alam kung totoo. Pero dito kay director na to, totoo to, nadulas siya. Sino kaya ito si First? Titingnan daw niya kung may pasabi si First. Biglang kabig, First Vice President. Ngayon lang ba tayo nagkaroon ng First Vice President? Ang isda talaga nahuhuli sa sariling bibig at pag talagang kasinungalingan at kasamaan ang iyong ginagawa, ay nahuhuli, nabubuking, talaga nabubunyag. So dito tayo, no? Nakuha ko to dito kay Ruben Sweet Showbiz. Ito, interview with a vampire. Panorin natin. Ang mga kasamahan sa Quadcom na pinangungunahan pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara. Ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Vice President. Ulitin natin. Takdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Vice President. So malinaw mga lalabs, mga bayots, na itong ginagawa ngayon ng Quadcom, ng yung iba dyan nila Risa Hontiveros sa Senado, pati dito ngayon sa NBI, at itong NBI kasi ay hawak po ito ng DOJ ni Boyeng Rimulya. So NBI at saka yan dyan sa may kay Katapang sa Bilibid, yan sila yan, ano yan yan. Alam naman natin kung sino yung amo ni Rimulya.
Sino ba yung nagtalaga kay Remulladan? Si Liza Marcos. Sa pangalan lang ni Bongbong Marcos na siya yung binoto natin. Pero yung naging presidente, may tatlo sila. Si Marcos na binoto, tapos si Liza na First Lady, at si Tambaloslos. Dapat si Tambaloslos, may ang kapal ng mukha kahapon, may balita. Nag-courtesy call ng 17 general sa opisina niya doon sa may House of the Crooks. Mamaya yun, topic natin yun. So tatlo sila ang presidente ngayon ng Pilipinas, kaya pala nagkandalitse. Naubos ang kaba ng bayan, utang here, utang there, tapos yung ayuda 1%, 9%, bulsa ni Romualdez at mga iba pang mga kasamahang mga buhay. At siyempre may party dito ang presidente. Ang kanyang asawa, panay din panalo dyan sa loan better sa PCSO. Kaya siguro, meron silang palasyo. Palasyo di Marcos di Italia. Malinaw, biglang kabig na si First Vice President. Lol, hindi lang tayo ngayon nagkaroon ng Vice President. At justifiable ang reason niya sa hindi pagdalo, maaaring pagbigyan pa uli namin. Subalit, kung dadating ang December 11, ni ha, ni ho, wala kaming matanggap. Sino ba nagsimula nito? Tama. Kayo Ayun. So, si First Lady, ang may pakana ng lahat na panggigipit kay VP Sara. Dahil alam naman natin, ayon sa kanyang interview, di ba, kay Tonyeng, anong sabi doon ni First Lady Kokak? Nagagalit na naman dito pag may makapanood na bayarang trolls ni Kokak. Galit na galit. Maganda ka ba? Mas matalino ka ba kay Kokak, lol? Sa buong Asia or sa buong ASEAN country or sa Asia, ang First Lady nila doon, ang gaganda, ang si sexy, ang gaganda maglakad, si Kokak, Diyos ko po, parang penguin. Hindi, ako First Lady. Parang, ito lang yung First Lady na nakita ko na parang kulubot na balat ng saging yung katawan eh. Samantalang yung First Lady sa ibang bansa ang kikinis. Tapos yun, ang daming mga kaso, ikinakaso ngayon kay VP Sara dahil sa kanyang pagbabanta daw. Wala namang banta sa kanilang buhay ni Marcos, ni Romualdez at sa kaniliza. Kung ang sinabi naman ni VP Sara, mamatay siya. Kapag namatay siya, saka pa lang, gagana yung tao, kikilos yung tao na sinabihan niya na kapag mamatay ako, patayin mo si Marcos Bangag, si Liza Kokak, at si Tambaloslos Romualdez. Ito ba? Sa ngayon, buhay pa sila, malaya pa sila dyan, party-party. Inom-inom lang wine si Liza ng 700,000 yung 3 litros, isang bote. Magpakalunod ka na, Liza Marcos, sa pagkakainom ng alak dyan dahil kapag namatay si VP Sara, tsak, tsugi ka. So yun daw, may treat daw sa Presidente Putragis na yan. Walang treat sa kanila kapag hindi nila ipapatay or hindi mamatay si VP Sara. Kaya nga ang tanong ngayon na nag-iimbestiga ang NBI dahil bahagi daw yung trabaho nila, okay. Pero bakit sasabihin yung may treat ang presidente at ang kanyang asawa at ang pinsan niyang Tambaloslos? So, ibig sabihin, tama si VP Sara sa kanyang tanong sa isang interview. Bakit? Ipapatay na ba talaga ako? Dahil yung kanyang hiwa dito sa liig, hindi lang nagtagumpay yung isang PSG na pina-assign ni Marcos Jr. doon sa kay VP Sara na para siya itsugiin. Diba? Andun yung ebidensya sa liig ni VP Sara na according to SAS, Rogando Sasot. Kaya yan ay may ganyan dahil yung PSG na inalis dati kay VP Sara ilang buwan ng mga nakaraan, pinalitan ng presidential PSG, no, ni Marcos. Tapos yun, isa sa kanila yung pumatay sana, sumaksak kay VP Sara pero hindi nagtagumpay.
So, alam ni VP Sara na may threat sa kanyang buhay. At ito namang putang inang PNP, wala daw threat. Kasi wala na. Inubos na, kinurap na siguro yung intelligence fund. Or alam siguro nila, pero patay mali siya. Nagsinungaling na lang. Dahil talagang balak talaga kung hindi madala sa mga impeachment, sa mga kaso-kaso si VP Sara, hindi mapatalsik, ang last option ay patayin. Ngayon, hindi lang ngayon basta-basta mapatay si VP Sara dahil naghabilin na in public. Patalino talaga si VP Sara. Palakpakan. At nabalita na yan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang sinasabi ni VP Sara na yan, na kapag namatay siya, ay papatayin din si BBM, si Liza, at si Martin Romualdez. Ayan, alam na natin at hindi na siyempre magugulat pa yung mga taga-ibang bansa dahil may history ang mga Marcos dahil sa nangyari kay Ninoy Aquino. Si BBM ba ay yung ginawa ng tatay niya pagpatay kay Ninoy Aquino, gagawin din ba niya kay VP Sara? Yun, yung aabangan natin sa mga susunod na araw, buwan, taon. So hanggang dito lang, maraming salamat. Stay safe po. Ano masasabi ninyo na ang lahat ng mga nangyayari ngayon ay si Lisa Marcos ang may kumpas. Comment ba down below. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.